Isang maaliwalas na araw po sa ating lahat. Ako po si Roxanne. May kuya po akong konduktor, si Kuya Ambet. Tatlo po kaming magkakapatid. Ang pinakapanganay sa amin ay namatay na noong maliit pa lang kami. Dahil nanay na lang ang meron kami at dadalawa na lang kaming magkapatid, kaya naging super close kami ni Kuya Ambet. Yung bus na binibiyahe niya, dumadaan palagi sa bahay namin. Kasi tabing daan kami. At kapag daraan sila, ay laging nagbubusina ang driver nila. Si kuya ang nagsabi nun sa driver nila na kaklose niya. Kadalasan ay busina ang pangtawag niya sa akin para lumabas ako ng bahay at iabot sa akin ang merienda. Minsan tinapay o kaya naman pansit na alam niyang paborito ko. Pag nakaparada na sila sa terminal, ang gamit na niya pauwi ay yung motor niya. Kapag dumarating, lagi ring nagbubusina kahit wala naman kaming gate na kailangang buksan. Para bang nakagawian na lang din niya. Nung bago mag-birthday si kuya, tinanong ko siya kung anong gusto niyang regalo. Sabi niya wala. Basta magpakabait lang daw ako palagi at huwag kong pababayaan si nanay. Natawa ako kasi ang corny niya. Alangan pabayaan ko ang nanay namin eh. Nanay namin yun at kaming tatlo na nga lang ang magkasama. Nagulat ako. Bigla akong niyakap ni kuya. Hindi ko alam kung bakit sa halip na matuwa, parang nakaramdam ako ng kakaibang lungkot sa yakap na yon. Hindi ko maintindihan. Natanong ko tuloy siya. Sabi ko, "Kuya, bakit?" Hindi siya sumagot. Hinaplos lang niya ako sa ulo at tumayo na siya. Kailangan na raw niyang pumasok sa trabaho. Sinundan ko na lang siya ng tingin habang palabas ng pintuan namin. Nakita ko pang nagmano siya kay nanay. Hindi naman siya nagmamano kapag paalis. Kapag bagong dating lang, kaya parang nagtaka rin si nanay. Mga bandang 3:00 ng hapon, nakarinig ako ng busina ng bus, kaya nagmamadali akong lumabas. Baka may iaabot na merienda si Kuya Ambet eh. Kaso paglabas ko, wala naman akong nakitang bus. Imposible naman na makaalis agad yun. Kahit tanawin ko sa malayo, wala akong nakita. May bus na paparating pero hindi kanila at hindi rin nagbusina. Pumasok na lang ako sa loob. Sabi ko sa sarili ko, baka nagkamali lang ako ng dinig. Tinanong ko pa si nanay kung may narinig ba siyang busina. Wala raw. Kaya nakumbinsi ako na wala talagang bumusina. Bandang 7:00 naman ng gabi, oras na ng uwi ni Kuya Ambet yon. Hinihintay namin siya para sa hapunan, pero hindi pa siya dumarating. Sabi ko nga kay nanay, mauna na siyang kumain kasi iinom siya ng gamot. Nagme-maintenance na kasi si nanay, gawa nang na-stroke na siya dati. Ako na lang kako ang maghihintay kay kuya at sasabay kumain. Pero hindi makakain si nanay. Nag-alala raw siya na hindi niya mawari. Maya-maya ay narinig ko na ang busina. Narinig din ni nanay kaya dali-dali na akong tumayo para buksan ang pinto. Sigurado akong si kuya na yon, sakay ng motor niya. Ganun na lang ang gulat ko nang hindi ko makita si Kuya Ambet. Wala rin ang motor niya. Tapos nakaramdam ako ng malamig na hangin na parang yumakap sa akin. Matinding kaba yung bumalot sa akin. Hinanap ko pa si kuya sa paligid. Baka nagbibiro lang. Nagtatago. Nananakot. Pero wala talaga. Bumalik ako sa loob ng bahay. Isinara ko ang pinto. Nakakunot noo si nanay nang tanungin ako kung bakit. Hindi ko naman masagot ang tanong niya. Ang tanging nasabi ko lang ay nagkamali yata ako ng dinig. Wala pa si kuya. Pero sabi niya, narinig niya rin ang busina kaya hindi ako nagkamali. Tinawagan ko ang cellphone ni Kuya Ambet ni hindi nagre-ring. Maya-maya ay may kumatok sa pinto namin. Akala ko siya na.
Pagbukas ko, nanervyos ako kasi 2 pulis ang bumungad sa akin. Tinatanong kong doon nakatira si Kuya Ambet. Naaksidente raw kasi ang bus nila at si Kuya ay dead on arrival sa ospital. Ibang klaseng panlalamig ang gumapang sa buong katawan ko. Kaya pala, ganun ang sinabi niya sa akin kaninang bago siya umalis. At nagmano na rin siya kay nanay. Bilang pamamaalam na pala yun. Tuwing sasakay ako ng bus, hindi maaaring hindi ko maalala si Kuya, lalo na kapag nakakarinig ako ng busina. Ako si Julie. Gusto ko pong maibahagi sa inyo ang naging karanasan ng tatay ko nung nagmamaneho pa siya ng bus. Sa ngayon, nagnenegosyo na lang siya dito sa bahay. Ipinagbukas namin ang tindahan. Gamit yung perang nakuha niyang perang tulong ng kumpanya ng bus na dati niyang pinagtatrabahuan. Isang malagim na aksidente kasi ang kinasangkutan nila na naging dahilan para ayawan na ni tatay ang manibela. Ang isa pang dahilan ay ang kababalaghan na nasaksihan niyang nangyari sa konduktor niyang si Kuya Tyrone. Matagal na silang magkakilala at maraming beses na rin niyang naimbita si Kuya Tyrone sa bahay kapag may okasyon sa amin, kasama ang iba pang driver at konduktor na katropa nila, kaya parang hindi na sila iba sa amin. Isang kanto lang din ang layo ng bahay nila Kuya Tyrone sa amin. Biyaheng probinsya ang bus nila nung araw na yon. Masaya sila at pakanta-kanta pa habang binabaybay ang maluwag na kalsada. Naihatid naman nila ng ligtas ang mga pasahero nila sa probinsya. Nung pauwi na sila, halos wala na raw silang sakay. Matumal ang biyahe nung araw na yon, pero ayos lang naman daw sa kanila. Nang mula sa kung saan ay may sumulpot na lang na babaeng nakasuot ng gown na itim. May belo rin na kulay itim. Tumingin kay tatay ng matalim. Nabigla si tatay. Nakabig niya ng hindi ayos ang manibela. Tapos hindi na niya nakontrol at dumire-diretso sila pababa sa bangin. Nablangko na raw ang isip ni tatay habang nahuhulog sila. Naunahan na siya ng takot. Yung tipong ipinabahala na niya agad kay Lord ang buhay niya, ng konduktor at ng iilan niyang pasahero. Pagbagsak sa bangin, may malay pa raw siya. Hilo at nanlalabo ang mga mata. Pero hindi na niya maigalaw ang alinmang parte ng katawan niya. Yung ulo, kamay, binti at paa. Parang namanhid daw lahat eh. Pero yung mata niya ay nakakaaninag pa. Nakita niya yung konduktor niyang si Kuya Tyrone na nakahandusay din malapit sa kanya. Wala nang malay kasi nakapikit at may nakita rin siyang dugo na umaagos sa ulo nito. Alam ni tatay na malapit na rin siyang mawalan ng ulirat dahil bumibigat na ang paghinga niya. Nang bigla ay may nakita siyang mabalahibong paa na naglalakad palapit kay Kuya Tyrone. Hindi niya makita yung katawan at muka kasi nga hindi na siya makagalaw. Tapos mabalahibo rin ang mga kamay na humila sa mga paa ng konduktor niya papunta sa kung saan. Hindi na niya kasi maidilat ng husto ang mga mata niya, kaya hindi na niya nakita kung saan dinala. Kahit nasa ganon na siyang kalagayan, ay hindi pa rin niya maiwasan ng matakot sa mabalahibong nilalang na yon na tumangay sa konduktor niya. Hanggang sa pumikit na nga rin siya ng tuluyan. Ang buong akala talaga ni tatay ay patay na siya. Hindi niya raw inaasahan na mabubuhay pa siya. Malalang pinsala ang tinamo niya sa katawan. Nabaldado talaga siya, pero nagmulat pa nga siya ng mga mata sa ospital makalipas ang ilang araw na hindi niya paggising. Ikinabigla pa ni tatay nang malaman niya na hindi natagpuan ang bangkay ni Kuya Tyrone. Nang puntahan siya ng mga magulang ni Kuya Tyrone ay sinabi niya ang totoong nangyari at ang nakita niya bago siya nawalan ng malay.
Naiyak na lang ang mga magulang ni Kuya Tyrone. Naniniwala sila sa kwento ni tatay dahil naniniwala rin sila sa mga engkanto at iba pang masamang elemento. Baka raw kinuha ang anak nila. Ang pagkakaalam ko ay binalikan ng mga magulang ni Kuya Tyrone ang pinangyarihan ng aksidente na may kasama silang albularyo. Pero wala ring nangyari. Hindi na talaga natagpuan ang katawan ni Kuya Tyrone. Marami pang pagsubok na pinagdaanan si tatay matapos niyang makaligtas sa aksidente, pero inilaban namin siya sa mga pagsubok na yon. Gabi-gabi rin siyang umiiyak dahil paulit-ulit niyang napapaginipan ang konduktor niya, yung masayang mukha ni Kuya Tyrone at yung mga sandaling hinihila na ng kung anong klaseng halimaw. Matagal bago nakarecover si tatay sa pangyayaring yon. At ngayon nga ay tahimik na lang niyang pinalalago ang tindahan na malaking tulong din sa kabuhayan namin ngayon. Magandang gabi po. Ako si Rina. Isang hindi maipaliwanag na karanasan ang nangyari sa pinsan kong konduktor sa mismong birthday ko pa. Kaya hindi ko talaga makalimutan. Itago na lang po natin siya sa pangalang Angelo. Yung pinsan kong yun ay sadyang lapitin ng mga babae. Kasi may hitsura po siya. Sabihin na nating gwapo, maputi at maganda ang katawan. Kaya hindi na kami nagtaka kung kabi-kabilaan ng babae niya. Ang totoo po niyan, 2 ang girlfriend niya nung mga panahon na yon. Nang mangyari sa kanya ang hindi inaasahang pangyayari. Ang tunay po niyang GF na alam naming mahal niya at ipinakilala pa niya sa amin ay tawagin na lang nating Ate Mia, anak ng driver ng bus na sinasampahan niya. Pero makalipas ang mahigit 2 taon nila ay nabalitaan naming naghiwalay na. Natuklasan kasi ni Ate Mia na maraming kinatatagpo ang pinsan ko bukod sa kanya. Natakot kami para kay Angelo kasi nagalit sa kanya ang kasama niyang driver na tatay ni Mia. Tinanggihan na nga siyang makapartner sa bus, napakabait nun sa kanya. Nung birthday ko, maaga pa ay nagpunta na si Angelo. Wala kasi siyang biyahe nun. Napansin ko na ang dami niyang kagat ng lamok yata o anong insekto. Sabi niya naiinis nga daw siya kasi sinusundan nga siya ng mga insektong yon. Naliligo naman siya 2 beses pa nga isang araw. Tinignan kong mabuti ang mga kagat sa balat niya. Kinabahan ako. Sabi ko, patignan niya agad sa doktor. Sabi naman niya, ayos lang. Mawawala rin daw yun. Maya-maya, isa-isa nang nagdadatingan ang mga bisita ko. Hindi ko na naasikaso si Angelo. Nasa isang mesa siya kasama ang iba pa naming pinsan at mga tiyuhin. Nakabukod naman kami ng mesa ng mga kaibigan ko. Kapag napapatingin ako sa kanya, ay nakikita kong panay ang kamot niya. Yung tipong hindi na siya komportable. Kaya tumayo ako para kumuha ng pamahid. Binigay ko sa kanya, baka makatulong. Nakita ko naman na ginamit niya ang pamahid. Pero mukhang hindi umepekto. Maya-maya ay napansin kong nakatulala na lang siya. Para bang malalim ang iniisip. Nilapitan ko na si nanay. Itinuro ko si Angelo. Sabi ko sa nanay ko, pauwiin na kaya niya. Tawagan niya si tita kasi parang hindi ayos ang pakiramdam ni Angelo. Si nanay naman, tinawagan nga niya ang kapatid niya na mama ni Angelo. Pero bago pa dumating si tita, ay nangyari na nga ang hindi namin inaasahan. Biglang tumayo si Angelo. Dumiretso ng kusina namin. Kinuha ang kutsilyo at bumalik sa mesa ng inuman. Nilaro-laro yung patalim. Isinaksak sa mesa kaya sinaway siya ng mga pinsan at tiyuhin ko. Pero hindi pa rin siya tumigil. Parang nawawala na talaga siya sa sarili. Naging mabilis na yung mga sumunod na pangyayari. Bigla niyang hiniwaan ang sarili niya.
sa braso, saka sa dibdib. Pero meron pa kaming mas lalong ikinagulat. Nang mahiwaan na niya ang sarili niya, ay may naglabasan na mga insekto mula sa loob ng balat niya. As in, mga buhay na insekto. Nagliparan nga kaya natakot kaming lahat. Nagkagulo. Pati ang mga kaibigan ko, nagtakbuhan palayo. Walang hindi natakot sa amin sa mga pangyayari. Maraming umawat kay Angelo. Pero lahat sila, iisa ang sinasabi. Kakaiba raw ang lakas ni Angelo nung mga sandaling yon. Nahihirapan silang awatin. Tinulak lang sila bumabalandra na sila. Hanggang sa ang nakakatakot na ginawang pananakit ng pinsan ko sa sarili niya ay humantong sa sarili niyang kamatayan. Sa dami ng hiwang ginawa niya sa sarili ay talagang umagos ang dugo at bigla na lang siyang bumulagta sa sahig namin. Sigawan, iyakan. Yun na ang eksenang nadatnan ng tiyahin ko na mama ni Angelo. Nag-hysterical din siya sa mga nangyari. Sa burol ni Angelo ay naging usap-usapan yun. At ayon sa mga narinig ko kina mama at papa, pati sa mga driver at kapwa konduktor ni Angelo na nakiramay, binarang daw ng nanay ni Ate Mia si Angelo kasi mambabarang pala ang nanay nun. At ang mga ginawa ni Angelo na pananakit sa sarili hanggang sa mamatay siya ay utos ng mambabarang. Naniwala naman kami dahil matapos ngang mamatay ng pinsan ko ay umuwi raw ng probinsya ang mag-ina. Habang yung driver na kasamahan ni Angelo at tatay ni Ate Mia ay nag-apply ng ibang trabaho at no comment lang daw sa mga nangyari sa pinsan ko. Maligayang bati po sa inyo. Ako po si Patrice. Nung 21 ako, may naranasan po akong nakakatakot. Bali ang nangyari po kasi ay nakakilala ako ng isang konduktor. Tindera ako noon sa isang karinderya malapit sa terminal ng bus. Madalas kumain sa amin ang mga driver at mga konduktor nila. Kaya nakilala na rin namin ang mga marami sa kanila. Mababait naman at meron ding mga bolero gaya ni Alfred. Ang tawag niya sa akin, Ganda. At kapag kumakain siya roon, ay hindi maaring hindi niya ako kakausapin. Nung birthday ko nagulat ako kasi binigyan ako ng regalo. Isang maganda at malaking stuffed toy. Sobrang lambot. Sabi pa niya, pinag-ipunan daw niya. Sunod naman, ang mga binibigay na niya ay bulaklak, pagkain at prutas. Aminado naman po ako na dahil doon sa mga kung ano-anong bagay na binibigay niya, ay napasagot niya ako. Okay na sana ang lahat. Nang isang araw ay biglang sumulpot doon ang isang babae na nagpakilalang asawa ni Alfred, taga-Antique, at meron daw silang anak. Siyempre nabigla ako. Hindi ko inaasahan na hindi na pala binata ang boyfriend ko. Nakipaghiwalay ako kay Alfred, pero ayaw niya. Ako raw ang pinipili niya. Gusto niya na lumayo kami at sa ibang lugar manirahan para hindi na raw kami masundan ng asawa niya. Hindi pa ako nakakapagdesisyon ay nangyari na ang nakakatakot kong karanasan. Bigla na lang po akong nagsuka ng itim na suka. Puro tubig lang, walang kasaling laman. Kinabahan ako kasi alam ko naman na kapag ganun na hindi ordinaryo ang isinusuka, ay posibleng kinukulam. Hindi na ako naghintay na lumala ang sitwasyon ko. Sinabi ko agad sa nanay ko na gusto kong magpa-albularyo. Kaso, hindi ako masamahan ni nanay dahil inaalagaan niya ang kapatid kong special child. Kaya ako lang mag-isa ang nagpunta sa albularyo na itinuro ni nanay kung saan ko matatagpuan. Habang papunta ako roon, ay nakasalubong ko ang asawa ni Alfred. Nakaitim siya ng bestida at nakabandana. Sobrang talim ng tingin niya sa akin. Kung nakakahiwa lang ang tingin,
Siguradong sugatan na ako. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko noon. Magkakahalong takot, selos at galit ang nararamdaman ko sa mga sandaling yon. Dahil malakas ang kutob ko na siya ang kumukulam sa akin. Pero dahil wala rin naman siyang imik habang nakatitig sa akin, kaya nilampasan ko na lang. Hindi ako lumaban ng titigan. Paglampas ko sa kanya ay bigla na naman akong nagsuka ng kulay itim. Hindi niya ako nilingon, pero nanatili lang siya sa kinatatayuan niya na para bang nakikiramdam sa nangyayari sa akin. Umikot bigla ang paningin ko matapos kong magsuka at hindi ko na nga nakaya ang nararamdaman ko. Bumagsak ako sa kalsada at nawalan ng malay. Nang magising ako ay nasa loob na ako ng isang klinik. May nakakita pala sa aking kapitbahay namin na siyang tumulong sa akin na madala sa klinik. Ipinatawag na lang ang nanay ko doon. Nang malaman ni nanay ang totoong nangyari sa akin ay nagdesisyon siya na umuwi muna kami ng probinsya sa mga lola ko. Marami kasing kakilalang albularyo ang lola ko. Nabalitaan ko rin mula sa mga kaibigan ko sa karinderya na kapwa ko tendera. Hindi lang pala ako ang nagsusuka ng itim na likido, kundi pati rin si Alfred. Isang araw daw kumain doon, hindi raw natapos ang kinakain. Bigla na lang nagsusuka ng kagaya nga sa akin. Kaya sigurado ko na ang asawa nga niya ang kumukulam sa akin, sa aming dalawa. Ako naman po pinagtiyagaang gamutin ng albularyong ipinakilala sa amin ng lola ko. Kinailangan kong matigil sa trabaho sa loob ng halos 2 buwan. Gumaling lang ako kasi bumagsak din ang katawan ko kakasuka. Awa ng Diyos ay umokey ako. Naawa lang ako kay Alfred kasi mahal ko talaga siya. Pero hindi ko naman siya pwedeng ipaglaban. At ang pinakamasaklap po ron ay hindi niya nakayanan ang kulam. Sumakabilang buhay po siya. Ako po si Andrea. Pwede niyo rin akong tawaging Andy. Mula po ako sa angkan ng mga albularyo. Meron akong third eye at normal na lang po yun sa pamilya namin. Hindi na bago sa amin ang makakita ng mga multo at iba pang elemento na hindi nakikita ng karaniwang paningin ng mga tao. Isa po sa mga naging karanasan ko sa multo ang gusto kong ikwento sa inyo ngayon. Iyon ay nang makasaksi ako ng isang aksidente sa kahabaan ng isang highway sa probinsya ng Laguna. Nakita ko at nakausap ang isang multo. Ang multo ng namatay na konduktor. Outing po namin nung araw na yon. Kaso nasiraan ang sinasakyan naming van. Doon pa talaga sa highway. Hindi ko nga alam kung bakit ako kinakabahan. Nauna na kaming masiraan bago ko pa maramdaman ang kakaibang kabog ng dibdib ko. Pero sinarili ko lang. Sira na kasi ang araw ng mga kasama ko. Ayoko nang dagdagan pa yung alalahanin nila. Habang naghihintay kami na magawa ang sasakyan, ay isang humahagisbis na bus ang natanaw kong paparating. Napaangat ako sa pagkakasandal sa upuan ng van. Sa tingin ko, nawawalan ng preno ang bus. Inalerto ko agad ang mga kaibigan ko. Sabi ko, may bus na maaaksidente. Nakita rin naman nila, kaya nagsigawan sila. Wala na ngang nakapigil sa aksidenteng yon. Bumangga ang bus sa isang pick-up. Napapikit na lang ako. Pagdilat ko ay nakita ko yung konduktor na tumayo. Nilapitan ng driver niya at tinutulungang makatayo rin. Nagulat ako. Hindi sa pagtulong sa driver niya kasi ganun talaga tayo, di ba? Kapag nasa hindi magandang sitwasyon, instinct na natin ang tumulong. Ang ikinagulat ko ay dahil alam ko na namatay na siya ora mismo sa aksidente. Kaluluwa na lang siya pero mukhang hindi pa niya alam. Yung driver sa tingin ko wala lang malay pero kaya pang maisalba.
Sanay naman akong makakita ng multo. Pero ang multo ng konduktor na yon, kakaiba siya. Maliksi, natataranta. Alam niyang nadisgrasya sila kaya hindi niya malaman kung ano ang uunahin sa pagliligtas sa mga kasama niya sa aksidente. Bukod sa driver ay nilapitan din niya yung mga pasahero. Pero yung mga pasahero naman, karamihan ay hindi gaanong nasaktan. Konti lang ang sugatan. Maliban nga sa kanya na humagis kasi mula sa unahan ng bus at siguro masama ang bagsak niya kaya namatay agad siya. Kinalabit ako ng kaibigan ko. Sabi ko, saglit lang. Huwag siyang maingay. May tinitignan ako. Hindi ko hinihiwalayan ng tingin yung konduktor. Inoobserbahan ko ang kilos niya. Noon lang kasi ako nakakita ng multo na kumikilos ng parang buhay pa siya. Ang kalimitang nakikita kong mga kaluluwa ay tahimik na nakatingin lang sa kung saan. Mga ilang minuto pa ang lumipas bago niya napansin ang sarili niyang bangkay. Nilapitan niya, tapos naupo siya sa tabi nun at pinagmasdan na lang ang paligid. Sigurado ay pinoproseso pa niya sa isip ang nangyayari. Baka hindi pa siya makapaniwala. Ako naman, nakatitig pa rin sa kanya nang bigla siyang lumingon sa akin. Alam niya na nakikita ko siya, kaya tumayo siya at naglakad palapit sa akin. Hindi ako tumitinag. Nasa kanya pa rin ang mga mata ko hanggang sa nasa harapan ko na siya. Sabihin ko raw sa kanya kung multo na lang ba siya. Hindi ako makapagsalita. Parang may bumara sa lalamunan ko, pero tumango ako. Dahil alam niyang nakikita ko siya, hindi niya ako tinigilan hanggat hindi pa nakakaalis ang sasakyan namin doon. May ipinapakiusap siya sa akin. Sinabi niya ang address at pangalan ng pamilya niya. At gusto niyang sabihin ko sa kanila na mahal niya sila. Nangako ako, kaya kahit hindi ko pa yun nagagawa sa tanang buhay ko ay pinuntahan ko ang lugar at pangalan na sinabi ng konduktor. Nakaburol na siya nang mapuntahan ko at masabi sa pamilya niya. Kinilabutan sila. Gusto rin sana nilang ipasabi sa kanya na mahal din nila siya. Kaso, hindi ko nakita ang konduktor. Doon lang mismo sa pinangyarihan ng aksidente, una at huli kong nakita ang multo niya. Kaya, nagpasalamat na lang sila sa akin. Masayang araw po sa inyo dyan. Dito po sa amin ay palagi rin kaming masaya. Ako po pala si Socorro. Nung una akong mapadpad sa Maynila ay naghanap agad ako ng trabaho kasi ayaw kong maging palamunin at pabigat sa bahay ng tiyahin ko. Ang nahanap kong trabaho ay pagiging isang konduktor ng bus. Sa una syempre mahirap dahil alam ko naman na trabahong panlalaki yon. Pero pinasok ko pa rin sa kagustuhan kong kumita. Nung una nabubuli pa nga ako ng mga kapwa ko konduktor Napapagtripan nila ako. Sinasakyan ko na lang. Dahil bago pa ako noon sa trabaho, kaya hindi ko pa kilala lahat ng mga kapwa ko konduktor at pati na ang mga driver. Isang hapon, pangatlong biyahe ko nung araw na yon. Sinabihan ako na lumipat ng unit dahil kailangang gumarahe ng unit ko. Gawa ng emergency ng driver ko sa bahay nila. Hinanap ko pa yung unit na lilipatan ko. Nandoon pala sa pinakadulong pila. Hindi pa naman kami aalis pero pinuntahan ko na. Balak kong pumasok sa loob at mamahinga muna saglit. Gusto kong makaidlip kasi ang aga kong gumising. Hindi aircon ang bus na yon, kaya nakabukas lang din ang pinto. Pagsampa ko nagulat ako kasi andoon din pala ang driver ng unit na yon. Walang buhok. Nakasubsob ang mukha sa manibela. Natutulog din pala. Nagdalawang isip akong sumampa kasi baka magising siya. Pero inaantok talaga ako. Kaya nagpasya akong dahan-dahanin na lang ang pagsampa sa bus para hindi niya mamalayan. Siguro naman naabisuhan na siya
na ako ang magiging konduktor niya. Ganun nga ang ginawa ko. Angat ang mga paa na humakbang ako paakyat ng bus. Maingat na naupo ako sa pangalawang hanay ng upuan at saka ko tinakpan ng bimpong dala ko ang mukha ko habang natutulog. Hindi ko alam kung ilang minuto na akong nakatulog nang magising ako. Narinig ko kasi ang boses ng dalawang lalaking nag-uusap tungkol sa mga biyahe. Kilala ko yung sumampang driver. Nagulat siya nang makita ako. Sabi, nandoon daw pala ako kanina pa niya ako hinahanap at ako raw ang konduktor niya. Sabi ko siya pala ang driver ko. Alin baka ako ang unit niya? Kasi yung mismong bus na yon ang unit ko. Umidlip lang ako sandali. Sabi, yun din daw ang unit niya. Natanong ko tuloy siya kung sino yung kalbong driver na natutulog din doon kanina. Inabutan ko pag-akyat ko sa bus. Kaya nga dahan-dahan ako kasi mukhang pagod. Nagkatinginan sila ng lalaking nasa baba ng bus na kasama niya. Bakit ka ako? Pinaulit sa akin ng driver ko kung ano ang hitsura ng nakita kong nakayukyok sa manibela. Inulit ko naman. Malaki ang katawan na kalbo. Yung mukha, hindi ko naman nakita kasi nakasubsob nga sa manibela. Kinilabutan ako nang sabihin ng driver ko na ang nakita ko ay hindi na buhay na tao, kundi isang multo. Kwento nila, ang driver na yon ay isa sa pinakamatandang driver doon. Nagpahinga lang daw yon sa mismong bus na yon, pero hindi na nagising. At kung paano ko nakita, ganun din yon naabutan doon na wala ng buhay. Hindi ako makaimik. Nanayo ang mga balahibo ko sa kalamnan. Ibig sabihin ay umidlip ako sa loob ng bus na yon na ang kasama ay isa palang driver na multo. May third eye daw siguro ako kaya ako nakita. Sabi ko hindi ko alam kasi hindi pa naman talaga ako nakakakita ng multo. Inisip ko pa nga na baka naman ginugood time lang ako ng dalawa. Baka hindi totoo ang sinasabi nila. Pero hindi ako nagpahalata na hindi ako naniwala. Ang ginawa ko nung mga sumunod na araw ay nagtanong-tanong ako tungkol sa driver na yon. At iisa lang ang nakuha kong sagot. Kung ano ang kwento ng driver ko ay ganoon din ang kwento ng mga napagtanungan ko. Patay na talaga ang matandang driver na inakala kong natutulog lang. Pati sila ay kinilabutan nang ibida ko ang nakita ko. Habang nasa biyahe, ay laman pa rin yun ang isip ko. Tinatanong ko ang sarili kung bakit siya nagpakita sa akin. Hindi naman kami magkakilala. O baka naman nabuksan lang talaga ang third eye ko. Hindi ko rin masagot ang mga tanong ko hanggang ngayon. Naiba na ang trabaho ko. Please hide my identity po sa name na Alice. Ilang taon na din po noong mangyari ito. Pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob na i-share sa inyo. Wala po akong i-mention ng exact location ng pinangyarihan. Para sa akin, ito na siguro yung pinaka nakakatakot na experience ko. High school ako noon. Medyo malayo yung bahay namin sa school. 3 barangay yung layo. Kaya lagi akong hatid sundo ng daddy ko. Ang problema, may time na nakakalimutan akong sunduin kapag nakaharap na sa mga kainuman yung daddy ko. O kaya naman lasing na kapag nanunundo. Madalas wala namang kaso dahil nakikisabay ako sa classmate ko. O kaya kapag may extra baon pa ako ay namamasahin na lang ako. Pero one time minalas ako dahil wala na akong masasabayan. Kulang na din yung tira sa baon ko, kaya hinintay ko na lang yung daddy ko na sunduin ako. Kaso dumilim na, wala pa rin siya, hindi din matawagan yung phone niya. Buti sana kung walking distance lang eh. Ang kinontak ko ay si tita ko at sinabihan na kong sumakay na lang ako sa trike. Babayaran na lang daw ni tita kapag naihatid ako sa amin. Isa pang problema, naubos na din yung mga trike na
nakaparada sa waiting shed. Although merong mangilan-ngilan na dumadaan, pero di ko na ma-recognize kung anong toda yung trike nila. Sabi ko bahala na. May napara naman akong trike pa. Matanda na si manong driver at madaldal dahil di ako tinitigilan sa kwentuhan. Mukha namang mabait. Kahit pa pagkasakay ko pa lang, nakaramdam na ako na parang di ako komportable. Isama mo pa na may malaking black bag sa loob ng trike. Nakalampas na kami sa isang barangay at saktong andun na sa sentro ng bayan kung saan maraming tao dahil nung time na yon ay pista sa sentro. Doon na ako nakarinig ng mga bulong sa loob ng trike. Bumaba ka na. Hindi siya mga salita na sinasabi ko sa sarili ko, kundi ibang boses siya na narinig ko na lang. Parang yung nagsasabi sa akin ay malapit lang yung bibig sa tenga ko. Bumaba ka na. Alis ka na. Baba na. Kinilabutan talaga ako at doon nag-start na pagpawisan ako. Baba ka na. Bilis. Nakakatakot. Bigla akong nakaramdam ng instinct na sundin yung mga bumubulong sa akin at bumaba na. At ganun nga ang ginawa ko. Pagkatapat ko sa may 7-Eleven store, sumigaw ako ng malakas. Para po, dyan na lang po sa tabi. Sinakto ko talaga na mayroong kadikitan na ibang sasakyan. Tinanong pa ako kung bakit daw. Sinabi ko na lang na andun pala yung sundo ko. Sure ka ba? Sabi ni manong driver. At pinababa niya na ako. Kaso ang problema, kulang nga pambayad ko. Pero nang babayaran ko na siya, wag ko na daw siya bayaran. Maganda naman daw ako at ngumisi siya. Mabuti na lamang at nakababa na ako. Nang makababa ako, ay doon na rin huminto yung mga bulong. Pero bago makaalis yung trike, kinabisado ko yung plate number niya. Bale, tumawag ulit ako sa tita ko at yung pinsan ko na lang nagsundo sa akin. Nakauwi ako sa amin at kinabukasan, eto na yung scary part. Naging usap-usapan talaga sa school namin kasi may isang babaeng estudyante ang mula sa school namin. Nawawala after magpunta daw sa sentro. Ang sabi-sabi ay baka nagtanan daw kasama ng jowa. After mga ilang araw, na-discover yung katawan ng estudyante sa damuhan. Nakalagay na daw sa itim na garbage bag. Kumalat din sa school namin na naaresto daw ay dayong trike driver. Kumalat din yung plate number ng trike at di ako makapaniwala na yung plate number ay ang may-ari, yung manong driver na nasakyan ko noong di ako nasundo ng daddy. Inisip ko na kung di pala ako nakinig sa mga bulong ay malamang ako na yung nakalagay sa itim na bag. Mabuting araw po. Nandito ako para magbahagi ng experience ng aking kaibigan. Ako nagsabi sa kanya na mag-share kami dito. Sa totoo lang ay naikwento niya na to sa iba, pero karamihan sa kanila di naniniwala sa kwento niya. Pero ako na kaibigan niya, alam ko talagang na-experience talaga niya to. Kamuntikan na daw siyang malagay sa peligro. Ako nga po pala si Mindy. At itago natin sa pangalang Liana ang aking kaibigan. Bibihira lang mag-commute at sumakay ng bus yung kaibigan ko na yon simula noong nagkaroon ng sariling sasakyan. Kwento niya ay nasa pagawaan ng sasakyan yung car nila. Kaya nag-commute muna siya at sumakay ng bus. Meron kasi siyang lalakarin. Kaya naman niyang mag-commute dahil dati naman nung wala pa silang sasakyan, yun ang ginagawa niya, lalo na nung college days. Pagkasakay niya ng bus, doon siya pumwesto sa bandang unahan para mabilis makababa ng bus.
Di ko na lang po babanggitin kung anong bus yung sinakyan niya. Dahil medyo malayo pa yung bababaan niya, nakatulog muna si Liana. 30 minutes din siyang nakatulog. Paggising niya, tagatak yung pawis niya. Habang natutulog kasi siya, ay nagkaroon ng masamang panaginip. Nakikita niya daw yung bus na hihinto sa gasolinahan. May aakyat na isang lalaking nakajakit. Maya-maya ay walang sabing binaril yung nasa unang row ng upuan. Nag-end yung panaginip niya nang itutok sa ulo niya yung baril at nagising na lang siya sa putok ng baril sa panaginip. Pagkagising ay bahagya pang nanginginig yung kamay niya. Naramdaman niya din daw na parang sumakit yung ulo niya, yung tipong may bumato sa kanya. Sa punto na yun ay napraning na siya. Malayo pa yung lugar kung saan siya bababa, pero nang huminto na yung bus sa bus stop ay hindi na siya sumakay ulit doon. Nag-transfer siya sa kabilang bus upang mapanatag yung kalooban niya. Napuntahan niya naman yung lugar na dapat puntahan niya ng maayos. Walang nangyaring masama sa kanya. Pero kinabukasan, laman na nga ng balita na yung bus na nasakyan niya ay pinasok ng di kilalang lalaki at pinagbabaril yung mga taong nasa unang row ng bus. Kinilabutan si Liana kasi kung hindi pa siya bumaba ng bus at lumipat sa ibang bus, baka isa siya sa binaril. Hindi niya din alam kung paanong nangyari na nagkatotoo yung panaginip niya. Naalala niya na hindi ito ang unang beses na mangyari na nakita niya yung kapahamakan na dadating sa kanya gamit ang panaginip. Nung bata pa siya, tanda niyang napaginipan niya din na mahuhulog siya sa Ferris wheel. Kaya noon, hindi siya sumakay noong nagpunta sila. Hello po sa lahat ng Shadow Weavers listeners. Kamusta po kayo dyan? Nakikinig din po sa inyo ang tatay ko. At alam niya pong mag-send po ako sa inyo. Ako nga po pala si Elaine. Experience po kasi ito ng tatay ko na ilang dekada nang nagmamaneho ng jeep. Ang sabi niya nga sa akin, kung horror experience lang daw, marami na siyang na-experience sa tagal ng pagtatrabaho niya. Common na daw na nai-experience niya yung biglang may tatawid na white lady sa daan. O kaya naman, biglang papara na pasaheros pero paghinto ni tatay, wala namang sasakay. Ang hindi niya daw makakalimutan talaga ay noong may naisakay siyang isang buong pamilya. Taong 2005 ito nangyari. Pauwi na si tatay mula sa pagbabiyahe. Naihatid niya na din lahat ng pasaheros niya sa araw na yon. Around 7 PM na yon, kaya madilim na din ang paligid. Nang may isang pamilya ang pumara. Mag-asawa na may 3 anak. Maliliit pa yung 3 anak nila. Buti na lang daw ay may jeep pa na dumaan kasi ginabi na nga daw sila. Galing daw sa binyagan. Sinakay na ni tatay dahil nga dadaanan din naman ni tatay yung barangay na bababaan nila. Nakikipagkwentuhan pa si tatay doon sa mag-asawa habang bumabiyahe. Kaya may pagkakataon na tinitignan ni tatay yung mag-asawa sa salamin. Nagulat bigla si tatay na mula sa salamin ng jeep, nakita niyang nagbago yung itsura ng mga sakay niya. Naging sunog yung mga mukha ng pamilyang sakay niya, kaya sa gulat, napapreno si tatay. Nilingon ni tatay mga sakay niya at nagbago na ulit yung itsura ng sakay niya. Tahimik na lang siyang nagmaneho hanggang sa marating yung lugar na bababaan ng pamilya. Natakot naman si tatay na sabihin sa pamilya yung nakita niya. Pero bigla din naisip ni tatay na baka namamalikmata lang siya. Baka dahil gabi na kaya kung ano-ano nang naiisip at nakikita ni tatay. Nagpasalamat pa ang mga sakay ni tatay bago bumaba. Pagkababa
ay sumulyap ulit si tatay sa mga huling sakay niya at natakot siya ulit nang makitang mga sunog na ang katawan ng mga sakay niya na kabababa pa lamang. Ang lakas ng kabog ng dibdib ni tatay. Yung feeling daw na parang aatakihin siya sa puso. Kaya minabuti na agad ni tatay na umuwi na lang. Pagka-uwi ni tatay sa bahay, una niyang naikwento yung nakakatakot niyang experience kay nanay na nakita niya nga na yung pamilya na huling pasaheros niya ay sunog na sunog ang muka. Hindi alam ni tatay kung peligro ba ang ibig sabihin nun. Makaraan ang ilang linggo, nabalitaan ni tatay sa kapwa driver niya din na yung nadadaanan nilang bahay malapit lang din sa barangay namin ay nalipol ng sunog ang buong bahay. Wala daw natira sa pamilya, maski yung 3 bata ay hindi nakaligtas. Doon naalala bigla ni tatay yung huling pasaheros niyang naisakay nung nakaraan kasi yun pala yung mismong pamilya na biktima ng sunog. Nagsitayuan lahat ng balahibo ni tatay. Kaya pala nakita niyang sunog yung mga mukha ng pamilya ay senyalis na pala ito na may mangyayaring masama sa pamilya. Nakakalungkot lang daw dahil wala man lang nagawa si tatay. Nasa harap niya na daw yung senyalis pero binaliwala niya lang. Pagkatapos ng pangyayari na yun, ilang buwang huminto muna sa pagmamaneho si tatay dahil sa lungkot na nararamdaman niya. Pakiramdam niya, may parte sa kanya na kasalanan niya yung nangyari doon sa pasaheros niya. Pakiramdam rin niya kapag nagpatuloy siya sa pagmamaneho, baka may mangyaring masama sa mga sakay niya. Buti na lang po ay na-overcome na din ni tatay yung dagok na yon sa kanya. Sa ngayon po ay retired na si tatay sa pagmamaneho. Pero sumasagi pa rin sa isip niya yung pamilyang naging huling pasaheros niya. Pagbati po sa lahat at sa mga bumubuo ng Shadow Weavers community. Maikwento ko lang itong experience namin ng mister ko. Kung di nyo maitatanong ay, simula binata ang mister ko, nagdadrive na siya ng jeep. Ito na yung naging pangunahing hanap buhay niya. Ako nga po pala si Mariz at tawagin nyo na lang ang mister ko sa pangalang Rodel. Nakikipasada lang siya nung una hanggang sa sinuwerte kami at nagkaroon na rin ng sarili naming jeep. Ako naman po ay dakilang housewife. Minsan po kapag wala naman akong ginagawa sa bahay, trip ko na sumama sa biyahe ni mister. Minsan na nga lang sumama, nagkataon pa na naka-experience kami ng nakakatakot at di namin malilimutan. Andun ako nakaupo sa tabi syempre ng mister ko. Ako yung taga-abot ng bayad at sukli sa mga sumasakay. Hindi pa naman madilim ang paligid. Sa katunayan, 3 PM pa lang noon. Pero nagkataon na wala kaming sakay. May pumara sa kanto, harap ng simbahan. 4 silang madre na sumakay sa dulo ng jeep. Normal lang naman ang lahat at wala kaming napansing kakaiba. Nagsabi sila na bababa sila sa isang barangay kung saan yung kumbento. Busy sa pagkukwentuhan yung 4 na madre. Hindi naman namin masyadong naririnig dahil nasa dulo nga sila ng jeep. May naririnig lang ako na pinag-uusapan nila yung pari na pinugutan ng ulo. Panaka-naka akong tumitingin sa kanila. Mula sa pagkukwentuhan, nakita ko na lamang na seryoso nang nagdarasal ang 4 habang hawak ang kanya-kanya nilang rosaryo. Naisip ko na lang na ganon siguro ang mga madre, madasalin. Nang malapit na kami doon sa lugar na bababaan nila, pinaalalahanan ko na sila sa bayad nila. Bayad na lang po, sabi ko. Pero parang wala silang narinig at tuloy-tuloy pa din sa pagdadasal. Siniko ko na yung asawa ko at sinabihan na siya na yung maningil.
Pero sinabi niya sa akin na baka magbayad naman daw bago bumaba. Malapit na kami sa lugar nila pero wala pa rin nagbabayad. Ito na ang nakakakilabot. Dahil di pa man humihinto yung jeep, napalingon ako sa likod at nakitang wala nang sakay ang loob. Lumakas yung kabog ng dibdib ko at sinabi sa mister ko. Pagkahinto namin doon sa lugar na pagbababaan sana ng kaninang sakay namin, nalaman namin na matagal na palang sarado yung kumbento doon at pinagtayuan na ng iba pang stall ng paninda. Parehas na nga kaming natatakot ng mister ko dahil baka naman daw tumalon yung apat. Pero napaka-imposible naman, lalo na hindi huminto yung jeep kanina. Kaya imposible talagang makakababa yung sakay naming apat na madre. Pagkatapos noon ay kamuntikan kaming maaksidente sa daan dahil bigla na lamang may asong dumaan. Buti na lamang ay naagapan ng mister ko at nakapreno agad. Sabi tuloy ng asawa ko na kailangan na naming makauwi agad dahil baka maaksidente pa kami sa daan. Baka daw may kahulugan yung pagsakay sa amin ng apat na madre. Nakauwi naman kami ng maayos. Naikwento na rin namin to sa iba at nalaman nga namin na marami na palang tao ang nakakita doon sa apat na madre. Madalas daw na sumasakay ito sa pampublikong sasakyan, sa jeep o kaya sa bus. Madalas din daw na naaaksidente yung sasakyan kung saan sumakay yung apat na madre. Meron pa nga daw malala yung naging aksidente. Nagsalpukan yung parehong sasakyan. Habang sinusugod daw yung driver, ang bukang bibig daw ay yung apat na madre. Kaya mabuti na lang din na hindi naging ganun kalala yung naging outcome ng aksidente at ligtas kaming nakauwi sa bahay namin. Pinagtulos na lang din namin ng kandila ang apat na madre. Kung ayos lang, ay sasaglit lang ako na makapagbahagi sa inyo ng experience ko. Annalyn na lang po ang itawag nyo sa akin. Taga Baliwag, Bulacan po ako. Sanay naman akong umuuwi kapag gabi, kahit pa na sumasakay lang ako ng tricycle at yung lugar na nadadaanan namin ay gilid ng paligi. Di naman ako nakakaramdam ng kaba kapag ganun. Di naman to nakakatakot na experience. More on kakaibang experience nga. After ng work shift ko around 7 p.m, sumasakay ako ng tricycle pa uwi. May nasakyan ako na tricycle na sobra siyang nagmamadali talaga. Tipong muntik na kami makasanggi ng motor. Para bang nagmamadali si kuyang driver. Kuya, dahan-dahan naman po. Humingi naman ng pasensya si kuyang driver at binagalan na niya ng kaunti yung pagdadrive. Napansin ko na biglang umilaw yung kwintas ni kuyang driver. Yung kwintas niya, alam niyo yung bato na nakatali lang sa itim? Umiilaw yun. Kulay berdeng ilaw na paundap-undap. Astig. Dahil may pagka-etsyosera ako, di ko napigilan ang sarili kong tanungin si kuya. Kuya, ano yan? Astig naman ang kwintas mo. Nagulat ako nang sabihin ni kuya na, agimat yan ma'am. Tumawa ako. Kala ko nagbibiro lang si kuya. Pero nagkwento na siya habang nagdadrive. Si kuya naman pala biro. Sabi ko pa. Seryoso daw siya. Agimat daw talaga yun na pamana pa ng kanununuan niya. Albularyo daw siya. Tinutugis niya ang mga elemento tulad daw ng tikbalang, aswang at iba pa. Katunayan ay kaya daw siya nagmamadali kanina ay dahil may lakad siya. May tikbalang pa daw siya na huhuliin doon sa kanila. Ilang linggo na raw kasing namimirwisyo yung tikbalang. Gusto daw angkinin yung isang dalaga sa kanila. Ang nangyari ay nagkasakit yung dalaga at hindi na makatayo.
Bigla lang daw itinawag sa kanya habang nakapila siya sa paradahan. Uuwi na sana siya kaso sumakay na ako. Mala Pedro Penduko pala si kuya. To be honest po, noong una, di naman ako naniniwala. Baka kwentong eme lang ni kuya, pero detalyado siya magkwento na parang na-experience niya talaga. Madami na nga daw siyang nahuli at pinarusahan. Nakakalibang si kuya. Di ko na malayan na andun na ako sa bahay namin. Dahil natuwa nga ako kay kuya, ay dinagdagan ko yung bayad sa pamasahe. Kaso naman, bigla niya naman akong tinakot. Nang sabihin niyang, kaya daw pala umiilaw yung agimat niya, ay ibig sabihin, meron daw mga elemento o aswang sa dinaanan namin. Ilan daw sa nakatira doon sa gilid ng paligi ay aswang daw. Kaya daw, huwag ako magtitiwala kapag may nakilala ako sa kanila. Huwag daw akong maglalakad doon mag-isa. May nararamdaman daw kasi siyang panganib sa gawin na yon, lalo doon sa mismong paligi. Kinabahan naman ako sa sinabi ni kuyang driver. Gusto ko na nga lang isipin na tinatakot lang ako. Pero syempre, mas mabuti pa din na mag-ingat. Kaya hanggat maaari, di talaga ako nagpapaabot ng gabi doon. Di na rin ako naglalakad mag-isa doon. Payo pa sa akin ni kuya na mas mabuti daw kung magpapahatid ako ay umiwas doon sa paligi at mabuting sa ibang daan na lang dumaan. Malakas daw yung panganib na nakikita niya. Parang may sasakyan daw ang mahuhulog doon at di lang daw yon aksidente. Nakinig naman ako kay kuya sa payo niya. Kahit pa hindi 100% naniniwala ako sa kwento niya nung time na yon. Naniwala talaga ako nung nabalitaan kong may sasakyan nga na nahulog doon sa paligi. Simula nun, iniwasan ko na talagang dumaan doon. Sabi ko nga, kapag nakita ko ulit si kuyang driver, ay magpapasalamat talaga ako sa kanya kasi tinulungan niya akong malihis sa panganib. Magandang umaga o gabi po sa inyo. O kung anong oras nyo man ito pinapakinggan. Baka pwede nyo na lang akong tawagin sa nickname kong Tisha. Sa buong buhay ko, masasabi kong eto yung pinaka-scary na experience ko. Bumiyahe kasi ako pa Cubao at sumakay lang ako sa bus mula Cabanatuan. At hindi ko ini-expect na makaka-witness ako ng ganitong senaryo. Bandang gapan, may sumakay na matanda, dala-dala yung kanyang malaking bayong. Umupo siya doon sa katapat lang na upuan ko. Nilagay niya yung bayong doon sa tabi niya. Dalawahan kasi yung upuan ng bus. Tutulog sana ako saglit, pero di na ako makatulog dahil ang lakas ng boses ng matanda. Yung katapatan ng upuan ko. Napatingin ako sa kanya at nakita ko po talaga na nagsasalita siya mag-isa kahit wala namang kausap. Wala ring hawak na cellphone. Nakatingin pa siya doon sa tabing upuan niya na parang may kinakausap siya doon kahit yung bayong lang naman ang nakaupo. Rinig na rinig ko talaga yung boses, pati yung mismong sinasabi niya. Para niyang kinakausap ang asawa niya kasi may sinasabi pa siyang ganito. Mahal, anong ulam gusto mo mamaya? Para paglutuan kita. Nakakapagod magbiyahe. Kung ano-ano lang. Minsan, tatawa pa, saka hinahampas yung bayong niya. Napapatingin na nga ibang pasahero sa kanya. Yung katabi ko, binubulungan pa ako na wala ata sa sarili. May sakit yan sa isip, sure yan. Hindi ko naman talaga nililingon yung matanda, pero gumigilid yung tingin ko. Paiba-iba din kasi yung nagiging mood ng matanda. Kung nung una tumatawa-tawa pa, bigla na lang umiiyak siya. Naalala ko pa yung sinabi. Ikaw kasi, kung tinutulungan mo na lang ako sa bahay. Tapos, iyak na siya ng iyak. Huminto yung bus at nasaktuhan na maraming sumakay.
Ang problema, puno na yung bus at marami-rami nang nakatayo. Pinuna ng konduktor yung matanda na kung pwede daw ay ibaba na lang yung bayong nang may makaupo pa na pasahero. Pero biglang nagalit yung matanda at nagtaas ng boses. Di mo ba nakikita ang nakaupo yung asawa ko? Bastos ka ha! Napikon na din ata yung isang matanda na siyang uupo sana doon sa bakanting upuan. Ang sabi na lang, Di bale na lang kuya, nakatayo kesa makatabi ang baliw. maya-maya pa, biglang nagsalita ulit yung matanda. Mahal, sinabi ko na kasi sa'yong bumili na lang tayo ng sasakyan. Ang ending po, binayaran ng matanda yung space sa katabing upuan niya kung saan nakalagay yung malaking bayong. Medyo nakahinga na ako ng maluwag nung alam ko nang malapit na akong bumaba. Ang kaso pagbaba ko, saktong bumaba din yung matanda. Nauna pa siyang naglakad sa akin. Napansin ko na nahulog yung panyo niya. Nagdalawang isip pa ako kung pupulutin ko at hahayaan na lang. Pero pinulot ko na rin since di pa naman nakakalayo yung matanda. Lumapit ako sa kanya at inabot yung panyo. Nahulog niyo po yung panyo niyo. Kinuha niya naman agad yung panyo tapos binaba niya yung bayong niya at may hinalungkat doon sa loob. Puro plastic at damit yung ibabaw ng bayong. At nagulat na lang ako nang sobra-sobra nung paghahalungkat niya ay bumalaga sa paningin ko yung isang ulo ng tao. Parang automatic na nagsitayuan yung balahibo ko sa katawan. Mabilis niyang tinabunan yung ulo at walang pasabing naglakad. Di pa man siya nakakalayo ay naririnig ko siyang nagsasalita. Nakita ka ng bata mahal. Sinabing huwag ka magpakita. Sa gulat ay naistatwa na lang ako sa daan. Hindi pa pumapasok ng buo sa isip ko kung ano nga ba yung nakita ko. Pugot na ulo na andun sa bayong. Nakadilat yung mata na parang nakatingin lang sa akin. Hanggang ngayon nga po, di ko po alam paano ipapaliwanag yung experience na yun. Kung totoo ba ang ulo ng tao yun. Sinasabi sa akin ng iba na baka ulo lang daw ng manikin. Pero para sa akin, ulo talaga siya ng tao. Posible kayang yun yung asawa niya?